Magandang hapon po. Inilabas ni dating Congressman Zaldico ang anyay mga resibo na tumatanggap umano ng kickback sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez mula sa budget insertions. Sinabi rin ni Ko na wala siyang natanggap na kickback at lahat napunta sa Pangulo at kay Romualdez. May hamon din sa Ombudsman ang dating kongresista at nakatutok si Jonathan Andal. Ang mga litratong ito ng mga hilera ng mga maleta, resibo raw ni dating Congressman at House Appropriations Committee Chair Zaldico sa kanyang diretsang pagdawit kina Pangulong Bongbong Marcos at pinsan nitong si dating House Speaker Martin Romualdez sa mga aniyay budget insertion. Sabi ni Ko, record ito ng deliveries na ginawa niya at ng kanyang mga tauhan. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Hindi direktang sinabi ni Ko na pera ang laman ng mga ito, pero sinigundahan niya sa video ang pahayag ni Orly Gutesa sa Senado na nag-deliver daw siya ng mali-maletang pera sa bahay nila Ko at Romualdez. Sa affidavit ni Gutesa, sinabi niyang nag-deliver siya roon ng mahigit 40 maleta ng pera na tinawag niyang basura. Si Gutesa ang surprise witness si Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee hearing noong September 25. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Sabi pa ni Ko, sa 100 bilyong pisong isiningit umano sa 2025 budget, ang nakuha raw ng Pangulo, 25 billion pesos. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. May hamon naman si Ko kay Ombudsman Jesus Crespin Remulla. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? May panawagan din siya sa Senado. Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Tinanong ng GMA Integrated News ang abogado ni Ko kung ano ang nagtulak dito na basagin ang katahimikan. Sabi ni Atty. Roy Rondain, hindi niya pa masagot ito dahil hindi pa raw niya nakokontak si Ko simula kahapon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Ayaw patulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga pahayag ni dating Congressman Zaldico. Ang sabi ng Ombudsman at ng Senate Blue Ribbon Committee, walang probative value o hindi magagamit sa investigasyon ang mga pahayag ni Ko dahil hindi ito pinanumpaan. Kaya muli nilang hamon kay Ko, umuwi na. Nakatutok si Nico Wahe. Your comment po on Zaldico's accusations po, sir? Let me talk about it. If you want to talk about the storm, we'll talk about that. I don't want to even dignify what you say. Ayaw patulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdawit ni dating Congressman Zaldico sa kanya sa umano'y budget insertion sa 2025 national budget. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa mga sinalanta ng Bagyong Tino sa Negros Occidental. Ang Malacanang tinawag na kanal ang unang video ni Ko at hindi raw nagbago ng script sa ikalawang video ngayon. Hearsay o sabi-sabi lang daw ang pahayag ngayon ni Ko. Hamon nila kay Ko, umuwi na at panumpaan ng salaysay. Yan din ang pakiusap ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla na hinamon ni Ko na imbestigahan si dating Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Remulla, pinagsusumitin nila si Ko ng salaysay para maberipika at sumailalim sa tamang proseso. Pero pinili raw ni Ko na umiwas sa proseso at sa halip ay sa social media naglabas ng kanyang kwento.
Matagal na raw hinihiling ng ombudsman na ipresenta ni Ko ng maayos ang kanyang ebidensya. Kung ang dahilan daw ng pag-iwas ay takot, sabi ng ombudsman, handa silang magbigay ng proteksyon. Tinawag din ni Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson ang mga pahayag ni Ko na kwento-kwento lang at walang probative value dahil hindi naman ito pinanumpaan. Pumunta siya rito, mag-take vote siya at sabihin niya yung statement niya, then hindi na may probative value. Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga shares. Why would, I'm not defending the president. Why would he insert 100 billion sa BICAM samantalang sa NEP kaya niyang gawin yun? Second, bakit niya binito? Sa tingin ni Tindig Pilipinas Convener Kiko Aquino D, dapat ilayo na ng Pangulo ang sarili sa investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Hindi porke nagsalita si Representative Ko ay guilty siya, pero dahil parte na nga siya ng usapan, may nag-aakusa na sa kanya, hindi pwedeng involved siya sa pag-iimbestiga sa sarili niya. Ang tingin ko dapat mangyari ay i-recuse niya yung sarili niya sa lahat ng mga investigasyon. Madaling maniwala na magnanakaw ang isang Marcos, pero kailangang dumaan sa tamang proseso yung ganitong statements. Panawagan din ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang pag-uwi ni Ko. Hindi raw sapat ang paglalabas niya ng akusasyon sa social media. Mabigat daw masyado ang mga bintang nito, kaya dapat daw iharap ito sa mga kinukulang ahensya ng gobyerno. Panawagan din nila mag-ingat laban sa anumang pananamantala kaugnay sa issue na maaaring magpasiklab ng emosyon at makaimpluwensya sa politika. Patuloy naming hinihinga ng pahayag si Romualdez at iba pang personalidad na binanggit ni Ko. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Ayaw na rin daw magkomento ni dating Speaker Martin Romualdez sa mga pahayag ni dating Congressman Zaldico. Ang sabi ni Romualdez, nananatiling malinis ang kanyang konsensya. Anya, sa nangyayaring investigasyon mula raw public official, contractor o testigo ang nagturo ng anumang pagkakamali sa kanyang panig. Hindi rin daw pinanumpaan ang pahayag ni Ko kaya ayaw na niya magkomento tungkol dito. Nagtitiwala raw siya na magiging patas ang investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure, Department of Justice at Ombudsman. Handa raw siya makipagtulungan sa anumang prosesong naayon sa batas. Si Budget Secretary Amena Pangandaman naman, nauna nang pinabulaanan ang mga paratang ni Ko. Sa ibang balita, sugatan ng isang lalaki sa Tondo, Maynila matapos habulin at tagain ng kanyang kumpare. Amit siya umano ng krimen, selos at nakatutok si Jomer Presto. Kuha sa CCTV ang pagdaan ng lalaking yan na may dalang itak sa Bukang Liwayway Street, Tondo, Maynila, pasado alas 9:30 kagabi. Ilang saglit lang, may kita ng ilang tauhan ng barangay na tumatakbo papunta ng Nara Extension kung saan din unang nagpunta ang lalaki. Ayon sa barangay, hindi na nakuhanan sa CCTV pero hinataw na pala nito ang isang lalaki na dayo lang sa lugar. Bago ang insidente, 2 beses binalikan ng sospek ang biktima at pinagbantaan. Hanggang sa umuwi saglit ang sospek sa kanilang bahay. Sa kuhang ito, may kita na ang sospek na lumabas sa kanilang bahay habang may bitbit na itak. Hanggang sa tuluyan na nitong sinugod ang biktima. Nagkataon lang po na baliktad po yung talim, kaya tumama lang po sa may gilid ng kaliwang mata niya. Tapos after daw po noon, parang kinuha daw po nung biktima yung bangko ay yung ginagawa niyang panalag. Nausog po siya rito sa may tindahan, yun. Tapos mayroon siya nakitang bote. Yun daw po yung binabasag niya para ginagawa niyang pang depensa niya para hindi makalapit sa kanya yung suspect. Sa kabila nito, 4 na beses pa rin tinamaan ng itak sa kaliwang braso ang biktima. Mabilis na isugod sa ospital ang biktima na agad ding nakalabas sa pagamutan. Umuwi pa sa kanilang bahay ang sospek. Pero nang puntahan ng mga pulis ang bahay, hindi na raw sumasagot ang sospek at nakalak na ang gate ng bahay. Ayon naman sa kabilang barangay kung saan residente ang sospek, bago ang insidente, nagsumbong sa kanila ang asawa nito na binugbog siya ng sospek na nooy nakainom. Pinayuan na lang namin yung asawa niya na umuwi muna sa kapatid niya para at least para hindi siya magulpi ng asawa niya. Napagalaman din na magkumpare ang sospek at biktima. Yun ang nabanggit ng asawa niya na hinahanap niya lagi daw si Tigas dahil parang nagseselos siya. Patuloy ang follow-up operation ng pulisya para mahuli ang sospek na maharap sa reklamong frustrated murder. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng pulisya
Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, pasintabi lang po dahil sensitibo ang aming susunod na ibabalita. Nakuna ng CCTV ang pagsalpok ng AUV sa asong patawid lang sana sa gitna ng kalsada. At nagulungan niya ito, nagpatuloy lang sa pagmamaneho. Patay ang aso. Paalala po ng mga otoridad sa mga pet owner na maging responsable sa kanilang mga alaga. Gayon din sa mga motorista na maging alerto at maingat sa pagmamaneho. Nakaranas ng mataas na baha ang ilang bayan sa Laguna nang biglang bumuhos ang ulan kaninang umaga. Nakatutok si Bernadette Reyes. Malakas na ragasan ng baha na may bato ang gumising sa mga taga-Pangi, Laguna. Kasunod ng biglang buhos ng ulan kaninang umaga. Pansamantalang isinara ang bahagi ng National Road sa Barangay Dambo ng maharangan ng mga bato. Bukod sa bayan ng Pangil, mabilis ding tumaas ang tubig sa mababang bahagi ng bayan ng Pakil at Paite. Pinayuhan naman ng mga residente na maging alerto sakaling magkaroon ng landslide. Nakaranas din ang pagbaha sa bayan ng Fami, bunsod ng walang tigil na ulan mula pa kagabi. Grabe po, ang bilis po ng pagtaas ng tubig. Ingat po sa Barangay Bulihan, abot hita ang tubig na pumasok din sa ilang bahay. At sa Barangay Batuhan, naabot binti naman ang baha. Gumamit na ng rubber boat ang MDRMO para itawid ang mga residente. Ayon sa Pag-asa, bunsod ang mga pag-ulan ng localized thunderstorms. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mahigit 100 individual ang naitalang nasawi sa pananalasa ng Bagyong Tino sa Negros Island. Kanina, binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga nasalantang residente sa Negros Occidental. Nakatutok si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Isang Negros Occidental sa mga napuruhan ng Bagyong Tino. Sa buong Negros Island region, mahigit 100 ang nasawi, habang mahigit 50 ang nawawala sa tala ng Office of Civil Defense. Pinuntahan ng Pangulo ang evacuation centers sa Nakasiliana at nakipagpulong sa mga lokal na opisyal. Mahal na Presidente, gusto namin hingi ng tulong sa iyo. Gusto namin makahingi ng relocation nga hindi namin makabalik doon sa may tabi ng ilog. Ang amon tani nga ma-provide down kami sa amon nga kinanglanon, especially sa aton relocation site, and of course sa aton evacuation center, kag sa aton pagid mga water tank. Sa bayan ng Moises Padilla, nakita mismo ng Pangulo ang pinsarang iniwan ng bagyo sa isang eskwelahan. Halos wala nang mapakinabangan matapos pasukin ng baha ang mga classroom. The situation of the school speaks itself. Kung anong nakita niyo amon ang balatsago namon. Kinumusta rin ng Pangulo ang mga sinalantang residente sa barangay Poblasyon. Pasalamat man kami ma'am nga may makita yaman ang amon nga sitwasyon kung ano man ang dapat nga mabulig sa amon. Ay Diyos ko, grabe, di siya kabudlay na agyan amon niya. Hiling ng alkalde ng bayan, mapaayos ang mga nasira nilang tulay. Nagpasalamat kami nga nagadto din ang presidente. First hand kung ano ang sitwasyon. Dako gid nga makabulig sa amon ang presidente. He has all the resources and the authorities. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Adrian Prietos, nakatutok 24 oras. Galing umano sa Calabarzon at Mimaropa ang mga baboy na nagpositibo sa African Swine Fever sa mga litsunan sa Laloma, Quezon City. Ayon po yan sa Agriculture Department. Sa kabila nito, tiniyak ng kagawaran na sapat ang supply ng mga baboy ngayong holiday season. Nakatutok si Bernadette Reyes. 4 na araw nang sarado ang mga litsunan sa Laloma, Quezon City matapos magpositibo sa African Swine Fever ang mga baboy sa 4 na litsunan. Tuloy-tuloy ang pagdisinfect sa lugar sa pag-asang makakapagbukas na muli sa lalong madaling panahon. Nagko-comply po kami dun sa hinihingi ng City Hall for Slaughterhouse. Siyempre sa amin as owner po, tapos dun po sa mga tauhan namin, mas lalo. Kasi po siyempre araw-araw po sila, kailangan nila food. Sa kabila ng pansamantalang pagsasara ng mga litsunan sa Laloma dahil sa banta ng ASF, siniguro ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na walang kaso ng ASF sa mga pamilihan tulad na lamang sa mga palengke dito sa Quezon City.
Ito po ay isolated nga po sa Laloma at yung iba pong mga itinitindang karne at mga restaurants na nagsiserve ng karne sa Quezon City ay hindi naman po apektado. Safe pa rin po. Kung bibili po tayo ng karne sa ating mga palengke, hindi po sila apektado. Siniguro rin ng mga retailer na may tatak ng National Meat Inspection Service ang mga baboy bilang tanda na walang sakit ang mga ito. Malinis naman ang baboy namin, kompleto ng papel yan. Bago ilabas ng slaughterhouse yan, may mga permit po yan. Ayon sa Pork Producers Federation of the Philippines, mahalaga ang pagsisiguro na walang sakit ang mga baboy bago ibiyahe. Dapat alamin po natin kung saan nanggaling yung baboy at bakit nakalusot. Sa shipping permit, dapat may ASF testing yan eh. Ayon sa Department of Agriculture, mula sa Region 4A and 4B ang mga may sakit na baboy. Sa kabila nito, wala naman daw magiging problema sa supply ng baboy. Posibleng nalusutan yung mga checkpoints leading to Quezon City nitong mga baboy na may ESF. Yung concern mismo ng Laloma for the lechon, baka magkaipitan. Siguro naman sila magko-comply immediately doon sa mga recommendations kasi alam din naman nila na importante yung kanilang negosyo for the upcoming holidays. Tumaas naman ang presyo ng sibuyas sa mga aldan public market sa Pangasinan mula 140 hanggang 160 pesos pumalo na sa 240 pesos kada kilo ang pulang sibuyas. Paliwanag ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, magiging stable ang presyo ng sibuyas sa oras na dumating na sa bansa ang mga imported na sibuyas. Assess namin kung up to when ang stocks. Pero itong November, meron pa naman. Wala tayong nakikitang problema. Sa Litex Market sa Quezon City, umabot ng 280 pesos ang kada kilo ng sibuyas ilang araw matapos manalasa ang bagyong Uwan. Dati parang 160 to 180 lang, tapos naging 200, naging 210, 220 hanggang naging 240, 260 na po. May nakukunan naman? May nakukunan naman po kasi mataas po sa may pinagkukuha. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Maray pinabulaanan ng developer ng Monterazas de Cebu ang ilang pahayag ng DNR kaugnay sa high-end residential project na sinisisi sa pagbaha sa Cebu. Bagamat tinatanggap nilang investigasyon ng DNR sa kanilang proyekto, hindi raw totoong pumutol sila ng mahigit 700 puno. Alinsunod daw sa kanilang Environmental Compliance Certificate at Development Permit, tanging mga palumpong o shrubs at halaman sa ilalim ng lupa lang ang kanilang inalis. Mataas din ang nilang kapasidad ng kanilang detention pond na nasa 40,000 cubic meters ng tubig kumpara sa itinakdang standard ng DNR na mahigit 26,000 lamang. Sa pagdinig kahapon ng Senado sa flood control projects, pinuna ni Senadora Risa Hontiveros ang pag-aproba ng DNR sa Monterazas de Cebu. Sino po ba yung nagbulag-bulagan sa DNR at DNR-EMB para mag-grant yung environmental compliance certificate nito? Sa nagbulag-bulagan, hindi ko po masasagot yan. Ang isisi po ng Monterazas has gone through the whole process of EIA. Kompleto po yan, public scoping, technical reviews. It has undergone 4 technical reviews instead of 3, and then public hearing. Then there is an independent body which recommended for the approval. Hindi ko po matanggap na hindi nyo masagot sa nangyari at sa scale niya, sa tindi niya. By now, you should be gathering some answers, hindi lang para sa publiko, pati para sa department ninyo. Walang binabantayang low-pressure area ang Pag-asa, pero 4 na weather system ang umiiral ngayon sa bansa. Ayon sa Pag-asa, nagdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa ilang bahagi ng Visayas, Mindanao at Palawan. Northeast monsoon o amihan ang nakakaapekto sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Ilocos Region. Nagpapaulan naman ang shear lines sa mga lugar sa Central Luzon at ilang bahagi ng Calabar Zone, habang localized thunderstorms ang nararamdaman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible makaranas bukas ng light to heavy rains sa Kalinga, Isabela at Quezon. May tsansa naman ng light to intense rains sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao pagdating ng hapon. Posible ring ulanin bukas ang Metro Manila.
History at adventure ang hatid ng isang bundok sa Nueva Ecija na saksi sa madugong labanan noong World War II. Mamangha naman sa mga rock formation na matatanaw sa Cagayan. Pasyal tayo sa norte sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Ramdam mo bang magpakasenti with nature? Tiyak na papatok sa inyo ang Centinela View Deck sa Claveria, Cagayan. Magmuni-muni habang tanawang asul na dagat at lunti ang kabundukan. Lubusin ang pagpasyal sa beach at mamangha sa mga rock formation. May mga bangka rin pwedeng sakyan. Detour sa Ilocos Norte, hindi ka raw magsisisi sa bayan ng Carasi. Pumasyal sa Sabo Dam na ang pagbagsak ng tubig agaw pansin dahil malakurtina ang dating. May malapit ding hanging bridge dito para sa mga nais mag-river crossing adventure. May picnic area rin para pwedeng magsalo sa baon ng pamilya at tropa. Sa Caranglan, Nueva Ecija, isang makasaysayang bundok ang nabibilang sa bulubunduki ng Caraballo, ang Mount 387. Sunod ang pangalan sa sikat na lugar na 387 hectares. Tinatawag din itong Batong Amat o Ghost Rock. Sa kabila ng angking ganda at kapayapaan ng lugar, tila multo ang kanyang madugong nakaraan. Ang Batong Amat, saksi sa madugong sagupaan ng mga sundalong Pilipino, Amerikano at Hapon noong World War II. Kung tila history refresher ang pag-akyat, refreshing side trip naman sa paanan ng bundok ang pagligo sa Aloha Falls. Sulit daw ang pag-akyat sa iba't ibang trails ng bundok, pero paalala, tiyaking makipag-ugnayan muna sa LGU o sa barangay. In terms of the trail, yeah, it's a very beginner-friendly trail. So yes, beginners can still do it, but medyo challenging siya. O, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo na sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 Oras. Napatingala ang mga residente ng Madrileños, Cebu sa paglitaw ng mga tila kandila sa kalangitan. Ano ba ang paliwanag? Sa likod ng mga liwanag na ito. Kuya Kim, ano na? Nagliwanag ang kalangitan ng Madrileños, Cebu sa paglitaw ng mga ilaw na ito. Tila mga lumulutang na kandila sa kadiliman. Nag-chat po yung kaibigan ko na meron daw pong light pillars sa langit. Switch off ko po yung ilaw sa bahay namin para lalo po siya makita. So yun po sir, dali-dali po ako kumuha ng camera. At yung iba naman po ay natatakot baka daw po kasi may masamang sign to. Kuya Kim, ano na? Ito lang nakaraang Hulyo, may mga kapareho ring liwanag na nasilayan sa Bantayan Island. Ang tawag sa mga liwanag na to, light pillars. Ang light pillar ay isang atmospheric phenomenon na resulta ng pag-reflect ng liwanag sa mga ice crystal sa atmosphere. Ang kulay ng light pillar, depende raw sa light source nito. Kapag ito'y natamaan ng isang light source, kagaya ng araw or buwan, in this case, buwan, no? Dahil gabi ito naganap, is nagkakaroon ng reflection. Hindi siya talaga typical or very rare siyang nangyayari. Kasi mas madalas sa mga mas malalamig na lugar. At dahil isa itong natural phenomenon, wala raw dapat ikabahala sa paglitaw ng mga ito. Wala naman dapat tayong ipangamba. Walang relation kasi yung paggalaw ng lupa dun sa nangyayari sa atmosphere, which is malayo naman no, sa kalupaan. So, enjoy na lang din as much as we can. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim, magsagot ko kayo, 24 oras. Isusumite ng LTFRB sa Department of Transportation sa Lunes ang kanilang rekomendasyon sa hiling na dagdag singil sa pamasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ay kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, inaayos at pinag-aaralan nila ang mga nakalap na impormasyon mula sa mga transport group at commuter sa iba't ibang rehiyon. Kasama sa mga kinokonsidera nila ang pagtaas ng presyo ng krudo, pati na rin ang pagtaas ng cost of operation. Nagtalaga ng bagong medical expert ang International Criminal Court na susuri sa kakayanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa paglilitis sa kanyang kasong Crimes Against Humanity. Kasunod po ito ng pagdiskwalipika ng ICC sa naunang itinalagang neuropsychologist na susuri kay Duterte.
Pinagbigyan ng korte ang hiniling ng defense team ni Duterte na alisin ang eksperto dahil sa pagkakasuspende nito mula sa kanilang professional regulatory body. Isinapubliko rin ng ICC ang apela ng kampo ni Duterte sa Appeals Chamber na baligtarin ang naunang desisyon ng pretrial chamber sa pag-question nila na jurisdiksyon ng ICC sa kaso. Muli ring umapela ang kampo ni Duterte para sa agaran at unconditional release ng dating Pangulo. Mga kapuso, nakaamba ang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Bagamat wala pang halaga, asahan ang taas presyo sa diesel at gasolina ayon sa kumpanyang Unioil. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, nakikitang may epekto sa presyuhan ang panibagong sanction ng Amerika sa Russian oil. Ngayon din ang US government shutdown. Binigyan pugay ang mga bayaning Pilipino sa pangunguna ng National Commission for Culture and the Arts at the Metropolitan Theater sa Maynila. Tampok sa pagtatanghal na silang magigiting sa bayang Magiliw ang mga batikang aktor at aktres, pati na ang mga dula na hango sa panitikang Pilipino. Kabilang dyan ang Ibong Adana, Florante at Laura, Noli Metangere at El Filibusterismo. Ibinida rin sa isang musical ang original Pinoy music. Mga kapuso, 4 araw na lang, Pasko na! Hindi napigilan ng masamang panahon ang pagpapailaw ng kanilang giant Christmas tree sa Rizal. Sa bayan ng Morong, gawa sa recycled materials gaya ng lata, tansan at mga plastic cup ang kanilang 25-foot Christmas tree. Tapok din ang kanilang local dialect, salitang Morong na simbolo ng pagkakakilanlan ng kanilang bayan. May itinayo ring bilin na mas binigyang buhay at diwa ang isang tradisyonal na Paskong Pinoy. Sinabayan naman ang fireworks display, ang Christmas tree lighting sa Hala-Hala. Gaya sa Morong, environment-friendly rin ang giant Christmas tree na gawa sa mahigit 30,000 recycled plastic bottles na tinipon ng 11 barangay at mga paaralan sa buong bayan. Mga kapuso, ilang minuto na lang ay magsisimula na ang Sparkle 30th Anniversary Celebration, ang Sparkle 30. Punong-puno ng fans ang SM MOA Amphitheater, lahat nag-aabang sa mga pasabog performances ng mga kapuso stars tulad ni Alden Richards, Barbie Fortesa, Julian San Jose at Jillian Ward. Inaabangan din ang production numbers ng mga kapuso PBB Celebrity Collab Edition housemates at ng mga New Gen Sangre. Magsisimula ang pre-concert na ito bandang alas 7 ng gabi. Para naman sa Team Bahay, mapapanood ang Sparkle 30 sa TikTok Live sa account ng Sparkle GMA Artist Center. Tumutok lang para sa mga updates na ihahatid namin sa inyo maya-maya lang. Balik sa inyo dyan, Pia. Ivan. Salamat, Nelson. Silipin naman natin ang mga pwedeng pasyalan sa Benguet. At nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Literal na pa-fall, pero di ka pa iiyakin kundi lalo ka pang paiibigin. Dahil ang gandang taglay ng Camayan Waterfall sa Kibungan, Benguet, di lang good for the heart, perfect din for the eyes. Be one with nature sa breathtaking view ng talon. Tiyak mapapatalon ka sa ganda. Kaya mapapalokal man o turista, dumadayo pa para masilayan ito. Perfect din ito para sa mga adventurous dahil pwede rin mag-trek sa lugar. Check na check para sa outdoor enthusiasts. Sa karatig lalawigan na Pangasinan, hindi na kailangang i-gatekeep ang ipinagmamalaki sa bayan ng Labrador, Tinakayanan Falls. Matapos ang tricycle ride papunta sa jump-off point sa Sitio Kadampat at lakarang halos kalahating oras din ang tagal, 20 to 30 minutes papunta sa mismong talon. Mistulang hagdan na may iba't ibang baitang ang Tinakayanan. Hindi nakapagtataka dahil halaw ito sa salitang Pangasinense na takayan o hagdan. Klarong-klaro ang tubig at napapaligiran ng mga puno, abay sinong di mafo-fall. Pero babala ng Tourism Office, huwag masyadong ma-fall, may malalim na parte kasi sa talon. At mainam ding mag-abiso sa Tourism Office o sa Barangay Bolo para mabigyan ng tour guide sa lugar. Sa parehong barangay, may dinarayo ring irigasyon sa Sitio Apalang.
Ang tubig, malamig at napakalinis. Literal ang chill vibes. Kung may dalang bagets, click din itong lugar para mag-picnic. Basta pairali ng Clay Go o Clean As to Go. O, saan tayo? Sa susunod na pasyal o food trip. I-share nyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras. Na-recover po ang katawan ng 3 miyembro ng isang pamilyang biktima ng landslide sa Lubuagan, Kalinga. Natabunan ng mga bato, pati na putik ang mag-anak sa kasagsagan ng Bagyong Uwan. Patuloy na hinahanap ang nawawalang kagawad ng isang barangay sa naturang lugar. Mga kapuso, tinatayang aabot na mahigit 1 milyon ang lalahok sa mga kilos protesta simula bukas sa Quirino Grandstand sa Maynila at sa People Power Monument sa Quezon City. Handa na ang mga otoridad para sa ipatutupad na seguridad. Nakatutok si John Consulta. Habang abala ang organizer sa paghahanda sa idadaos na 3 araw na pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Manila, pinaghahatak ng Manila Traffic and Parking Bureau ang mga nakaparadang sasakyan sa South Drive papuntang Quirino Grandstand. Isang van na 3 araw na rin nakaparada rito at minabuti ng hatakin. Samantalang sa may bandang likuran, mga kapuso, meron ng isang kotse na yun, nasa ibabaw na ng truck, Nakakita natin ito tapunan kanina. Dismayado ang isang senior citizen dahil imbis na kumita, di raw sila makakabenta dahil apektado sila sa clearing operations. Magsasagawa ng rerouting at road closures ang Manila Police District simula mamayang hating gabi, partikular ang mga kalsada malapit sa Quirino Grandstand. Kasama rin na isasara ang Claro M. Recto papuntang Menjola, Magallanes Drive hanggang MacArthur Bridge na patungong Liwasang Bonifacio at Ayala Bridge. Ang Armed Forces of the Philippines nakatanggap ng report na posibleng may mag-infiltrate sa mga rally. Sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo na lalaok dyan sa pagtitipon dito sa may Quirino Grandstand, nakikiusap tayo na kung maaari, kung meron kayong mapapansin na mga kahinahinalang individual base sa kanilang presensya at kilos, ipagbigay alam po agad sa otoridad. Marami po tayong mga pulis na nakabantay dyan para po yung ating seguridad ay mapanatili nating maayos, matatag at kalmado. Kakaasa po kayo na yung presensya ng pulis dyan sa lugar na yan ay para bantayan lang po yung peace and order. Ayon sa NCRPO, may dagdag puwersa mula sa ibang regional office at hindi lang daw mga pulis ang mga naka-standby. Meron na po tayong mga arresting officers, meron po tayong mga prosecutors para po mas madali yung magiging proseso natin, hindi katulad nung September 21 na nagkagulo, ay wala po silang armas. Ang dala lamang po nila ay yung kanilang shield at yung kanilang baton. Hindi po sila, wala po silang dalang armas, kaya hindi po sila, kumbaga po yung maximum tolerance lang ang kanilang baon. Yung nakalagay po sa isang pwesto dyan, yung anti-riot vehicle natin, at iba pa po naming mga kakailanganin. Meron, hindi lang naman po yung anti-riot ang nandyan. Nandyan din po yung ating mga ambulansya, andyan yung ating fire truck na in case kailanganin namin is nandyan lang. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kaiba-iba nang naging extra sa photoshoot ng magkasintahan sa Albay. Ayan ho siya. Ayun. Nagulat na lang yung mga nasa shoot na gusto sanang makuna ng magandang feels at background ng mga burol. Inabol sila ng baka. Na ayan tumambling pa. Rolling down the hills. Pero wala naman po nasaktan sa nangyari. At umabot na sa mahigit 2 million views ang viral video. Sana safe yung baka. Mark safe na siya. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.